Amen. Ituloy po natin ang palakpak para sa Diyos. Let me read you something from the Word of God. It says in 1 John chapter 5, verse 10. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. Verse 11, ito yung sabi, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen. Do you believe in God? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in the life that God gives us through Jesus Christ? Amen. So, let's use ourselves, use our lives to be a living testimony that God is alive. Amen. So, lahat tayo mga kapatid, ibigay natin yung sarili natin. Let's not just stand here and hindi tayo kumakanta, hindi tayo gumagalaw. Because, sabi dito, we make God a liar kapag hindi natin pinapaniwalaan itong patotoong ito. And so, let's show with everything that we've got that He is alive. Amen? So, palakpak natin ang ating mga kamay. Isigaw natin ang ating mga tinig. Igalaw natin ang ating mga paa. Because He is alive and God has given us His life through Jesus Christ. Amen. And let's sing with our heart. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I set apart. From the ash, I'm born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than the words could say. I follow you, Lord, for all my days. It's my eyes following your ways. Forever free, in the name of grace. Yes, you are. Yes, you are. You are. You are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive. You are alive in us. And nothing can take your place. You are holy. You are holy. And your love has set us free. Whoa. Lahat tayo, we've been through darkness, but God has given us light. So right now, let's sing in the midst of the darkness. In the midst of the darkest night, you lift your love, breaking chains. You send your son, everything that was one of them. Impress. I will live. I won't stop. 'Cause you are. 'Cause you are. You are. You are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Whoa, oh, 'cause you are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Ooh, oh, oh, oh. Yes, thank you, Lord. Ooh, oh, oh, oh.
Once more, church. You are my freedom. We lift you higher. Let's lift it higher. Let's sing. You are my freedom. We lift you higher. We lift you higher. Your love never ending. Oh, you are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive. You are alive in us. And nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Sing. Whoa. One last time, church. Sing. Whoa. Hallelujah. Let's continue praising His name. Let's lift our voice. Let's lift our hands to Him. Let's go. Lift my voice. I lift my hands to you. I lift my hands. I lift my worship to you. Love you more than I can say. Let's sing. Oh, I love you more than I can say. Never I will say, only you will I know. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. But what will remain? To you Remains only you and I. Amen. Let's sing once again. I lift my voice. I lift my voice. I lift my praise. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. So let's sing this to the Lord. Oh, I love you more than I can say. Ever I will say, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Yes, Lord God, we love you always, and we will sing to you, Lord. So listen. love you always. If you love the Lord, sing. Love you always. Come on, church. Let God hear your voice. Love you always. Once more. Oh, I love you always. Oh, I love you. Oh, I love you. Love
adore. Sing only you will I adore. Only you will I adore. One last time, church. Let's sing. Only you will I adore. Amen. Hallelujah. There's nothing like giving praises to Him. Because we feel His presence overflow in this place. And sarap sa feeling that God is here right now. Do you believe that, church? God is here right now. So let's continue talking to Him through this song. That His will be done. Here on earth as in heaven. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Once again, church, to sing. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Church, let's ask the Lord. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love. Surround us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround us. Lord God, surround us today. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. For the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. So we feel your presence. The Spirit of the Lord. So now we ask you, Lord, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. Come on, church, lift your voice. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. One more time, church, overflow. Overflow in this place. Fill our hearts with your love.
surrounded by your love, Jesus. We need your love, we need your love. We praise your name, we want your presence, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come. Your will be done here as in heaven. Spirit of God, for the Spirit of the Lord is here. It's the evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Now, church, if you believe that a miracle will happen in your life, let's sing. A miracle can happen now. What you are asking the Lord for a long time now, believe that it will happen. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. And the Spirit of the Lord is here. Yes, Lord God, hallelujah. We praise your name. We worship your name. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for the life that you have given us through Jesus Christ. Lord, marami kaming blessings na tanggap, Lord God. Maraming provisions ka na sa aming binigay, Panginoon. And Lord, we thank you for everything that you have given us, Panginoon. And so now, Lord God, we ask your presence in our lives, Lord. We ask your Holy Spirit to be with us, Lord. So we will be living testimonies of this life
through Jesus Christ. So now, Lord, we ask for a breakthrough in our lives, Lord. We ask for a miracle to happen in our lives, Panginoon. Whatever challenge, Lord, that we are facing right now, I know, Lord God, you will use this, Lord God. You will use this to be our testimony to the world, Lord God, to be a shining light to the world, Lord God. Lord, we would not be able, Lord God, to get through this, Lord God, through these trials, Panginoon, if it weren't for your blessings. So, Lord God, we thank you again, Lord. Thank you, Panginoon. That's why, Lord God, as a response to your blessings, Lord God, we lift our voices, Lord God. We lift our hands to you, Panginoon. We use our bodies, Lord God, para magamit mo kami for your kingdom, Panginoon. So, Lord, we ask you again, Lord God, to equip us, Lord God, through your word na mapapakinggan namin, Lord, sa mga susunod na mga oras, Lord God. And Lord, may we be open, Lord God. May our minds, may our hearts be open, Lord God, so that, Lord God, any transformation that you want to happen in our lives, Panginoon, we would not fight, but we will surrender, Panginoon. So that, Lord God, in our surrender to you, Lord God, we will win our battle against the devil, Lord, against the world. So, Lord God, again, we praise you and we adore you. And this is all we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Tayo pong muli ay dadako sa ating banal na hapunan. Bago tayo tumanggap, ihanda po muna ang ating sarili sa pagtanggap natin ng mga simbolo na ito ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Atin po munang basahin yung pangalan ng banal na kasulatan buhat sa Unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang sa sunod. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom ng pagkulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo may lumapit sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay walang katulad, Panginoon. Wala kang katulad sa pag-ibig, Panginoon, sapagkat ibinigay mo sa amin ang kaisa-isang anak upang kami po, Panginoon, ay ipaligtas. Wala kang katulad, Panginoon, sa kabutihan. Sa kabila po ng paulit-ulit namin ginagawa kasalanan, ay paulit-ulit ka rin, Panginoon, at papatawad sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa pagtanggap po namin ang mga simbolo na ito, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong paglilinis sa aming puso at isipan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagagawang kasalanan, mga pagkukulang na nagagawa namin sa inyo, Panginoon. Lord, sa pagtanggap po namin ito, ay maging karapat-dapat po kami, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po dito sa Unang Korinto, chapter 11, verse 23, hanggang sa sumusunod. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay.
nagpasalamat at pinagpirapiras ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala. Tanggapin po natin mga kapatid. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin mga kapatid. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa upang ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagbalik sa pagpapala ko sa pagkakasa ng kanyang pamakas. God is good. And all the time. Amen. So, are we blessed today? And are we blessed that we come to the point of giving? Amen. No? Yan, sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Dahil sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay ay meron pa rin tayong opportunity na magbigay sa Kanya. Dahil ang giving is base doon sa napag-aralan natin, this is a form of worship. Ano? So, ito po yung verse na ating pong pagdinilayan today ay makikita sa 2 Corinthians, no? 9:8. Okay, sa wikang Tagalog at sa English po yun. Ano? But before that, before I read that, no, gusto ko munang i-share yung konting nabasa ko kaninang umaga. Sabi daw doon is, ang sakripisyo ni Kuya Ben. Ayan. So parang somehow marirelate natin dito sa church. No? Si Kuya Ben ay isang tricycle driver. No? So, siya ay talagang masipag na tricycle driver. And everyday ng kanyang kita ay nagsusubi na siya, no, ng kanyang offering sa ating Diyos. So, everyday nagbibigay siya. And walang he's faithful in giving to the church. And one Sunday, merong panawagan ng pastor na another move, no, na kinakailangan ng finances. Nandoon yung tutulong sa mga kabataan, sa mga estudyante, scholarship. So, in other words, another sort of offering. And he was moved also, yung spirit niya was moved also dun sa sinabi ng pastor. And nasabi niya sa sarili niya na, I can still give. No? I can still give on top of my daily offerings sa kanya. And then, na-share niya sa kanyang misis. Yung misis niya nag-aalala. So, sabi niya, baka naman magkulang na tayo. But yung faith niya is very strong. Sabi niya, no, God will still provide. Nakakatawa yung will niya na magbigay. And then one Sunday, nag-offer dun sa kanilang barangay ng parang free learnings or lesson para dun sa mga gustong mag-negosyo. Umattend siya, nag-enroll siya. And thinking na somehow makakakuha siya ng knowledge. And then yun na nga, umattend siya, naturuan siya, and nagkaroon siya ng idea on how to explore yung business niya. So sa umaga nagta-tricycle siya, and then sa gabi nagkakaroon siya ng mga delivery business. No, masipag kasi si Kuya Ben. And then as the days goes by, yung delivery business niya sa gabi nag-progress, no? Naging successful. And then to the point na nakapagbigay din siya ng tugon siya doon sa panawagan ng pastor nila na another sort of giving for the scholarship ng mga estudyante. So in short, naging siya, one of the donors, sponsor ng mga batang nag-aaral scholarship. And then one Sunday, yung mga scholar is in-approach siya. And then he thanked him, si Kuya Ben, sasabi, maraming salamat dahil sa iyo nakapag-aral ako. No? So talagang, sasabi niya, kaya itong verse na to, 2 Corinthians 9:8, and God will generously provide all your needs. No? Then you will always have everything in you, need and plenty left over to share with others. So mga kapatid, huwag tayong manghinayang sa ating mga
ibinibigay sa ating Diyos. Binabalik sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa church. Dahil I know, yung kahit konting amount na ibibigay natin, God will make a big move para doon sa mga nangangailangan. So, amen po ba yun? Amen. So, let's come to the Lord in prayer. Yes, so Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, una pinupuri ko po namin, tinataas po namin ang inyong pong pangalan sa aming buhay, O God. Maraming pong salamat sa mga pagpapala pong aming nag-receive, Panginoon. Bagamat po kami ay nagkukulang sa iyo, O God, ikaw po ay hindi nagkukulang sa amin. Lord, panatili mo po yung apoy sa aming puso ng pagbibigay. Dahil we know, Panginoon, that giving is a form of worship, Panginoon, and this will answer, Panginoon, this will prevent us, Panginoon, dun sa pagiging sakim, Panginoon. Lord, we want you to be blessed, and we asking also for your blessing, Panginoon, dun sa aming pong mga kaloob sa inyo. Naway ito po'y magamit sa inyong pumubasan, Panginoon, at pagpalain mo po ang mga ito, O God. At dalangin po namin, O God, na patuloy mo pong bigyan ng opportunity ng pagpapala ang mga anak ko po, Panginoon, dito sa San Pedro, Panginoon, nang sa gayon, patuloy po kami maging pagpapala sa ibang tao. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. There was the song for the beginning of time. And no point of reference, you spoke to the dawn and fleshed out the wonder of love. And as you speak, 100 billion galaxies are born in the vapor of your breath. The planets form. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal viral. If creation sings your praises so loud, God of your promise, don't speak in vain, the syllable empty for once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so loud, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, canvas of your grace. If creation still obeys you so loud, so loud, so loud.
If the songs were made to worship so loud, if the mountains bow in reverence so loud, if the oceans roar your greatness so loud, for if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still falls short, then we'll sing again 100 billion times. Oh God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. Oh, here you created the light of the world, abandoned darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart 8 billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them so like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves one behind. You know, when you cannot forgive, para kang umiinom ng laso na akala mo yung partner mo ang mamamatay. Sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord build the house, the builders labor in vain. So unless lahat ng ating pagsisikap, no, nakasentro sa Panginoon, maliban ng Panginoon na magtayo ng ating bahay, hindi magtatagumpay. So here's now the third thing. How can we make our marriage, sweeter as the years goes by? Ito po yung 5 bagay. Number 1, are you still with me, church? Yes. May natututunan po ba? Okay, number 1 po, remember your commitment. Lagi po natin tatandaan, nung nagpakasal kayo, nangako kayo sa harap ng Panginoon, God is your witness. When you do your marriage vow, ang Diyos po ang saksi. Kaya naman, God will not take it lightly if we break our promise that we made before Him. Remember that love is not a feelings, it is a commitment. Meaning, magbabago ang lahat, pero hindi magbabago ang commitment mo sa asawa mo kasi commitment nga po iyon. Hindi lang sa Kanya, sa harap ng ating Diyos. Yung pangakong binitawan nyo sa isa't isa, no, kinasal kayo, pangako nyo yan sa harap ng Diyos. Hindi sa harap ni pastor,
hindi sa harap ng pari, hindi sa harap ni judge, sa harap po ng Diyos. Why? Because ang nagtatag ng kasalan ay ang Diyos. So gusto niyo po bang maalala at sariwain ang marriage vow niyo? Ang kasal niyo ba ay naka-video? Balikan niyo po yun. Panoorin niyo muli mag-asawa. Alam niyo po yan. Para lang po kayong nanonood ng buhay niyo dati. Ang sarap balikan. So how can we keep our marriage sweeter as the years goes by? Number 1, remember your commitment. Number 2, remember to keep the balance. Take note niyo po yan. Remember to keep the balance. Always balance marriage and work. Ulitin ko po. Always balance marriage and work. Hindi pwedeng sobra-sobra yung work, wala ka lang time sa marriage. Hindi naman pwedeng puro marriage, tapos dilat naman ang mata niyo sa gutom. Hindi pwedeng ganon. No? There must always be a strike of balance in everything inside the marriage. So ito po yung ilang reminder under this number 2. Number 1, don't bring the atmosphere of work in your home. Don't bring the atmosphere of your work in your home. Ano mang nangyari sa office nyo, ano mang treatment ng boss mo sa'yo, ano mang nakakainis na pangyayari sa trabaho mo, don't bring it home. Huwag nyo iuwi. Napagalitan kayo ng boss nyo, bad trip ka doon sa, sorry sa word, naiinis ka, bad trip ka doon sa boss mo, huwag ka mabad trip sa asawa mo. Wag. Ulitin ko po, don't bring the atmosphere of your work in your home. Alam niyo po, sa Japan, they always keep their house with a step. Why? To remind them that once they step into their house, they are already separated from the outside, including their job. Sana ganyan po tayo. Every time nakahakbang ka sa tahanan mo, hindi kasama ang trabaho o pinagdaanan mo. Amen? Amen po ba? So, part po ito, don't bring the work in your home. Sino po dito yung nag-uwi ng trabaho sa bahay? What? Ang trabaho, doon lang po sa workplace. Pero pagdating sa bahay, enjoy your husband. Enjoy your husband. Enjoy your children. Enjoy your family. Amen po ba? Amen? Huwag po nating iuwi yung trabaho. Doon kayo sa bahay, hindi na kayo makausap, sabog-sabog na ang buhok ninyo dahil sa stress, hindi na kayo makilala ng mister ninyo. Sino ka? Ako ang asawa mo. Kasi sana nagmamadali ako. Marami akong gagawin. Wag! Don't bring it home. Ang trabaho ay trabaho sa workplace at pagdating sa bahay, pamilya, asawa. Yan ang dapat na kasama. Hindi yung nasa loob ka na ng bahay, parang wala ka pa rin. Tay, alam mo yun? Parang hinahanap ka pero andun ka, pero parang wala ka. Pangalawang bagay under this, keep the balance. Appreciate each other with little things. Matuto tayo makita yung mga bagay na maganda sa isa't isa. Hindi yung puro pangit yung nakikita natin sa ating kabiyak. Ano po? Mga lalaki, na-appreciate niyo po ba ang inyong misis? Okay, mga babae na lang ang tanongin natin. Hindi kayo nasagot. Mga babae, na-appreciate po ba kayo ng inyong mister? Sister Carol, pakimentor yung mga lalaki, mag-usap tayo mamaya. Learn to appreciate, mga kapatid. Ano po, hindi puro yung pangit ang nakikita natin. No? Yung mga maliliit na bagay, na-appreciate dapat po natin. Kasi pag hindi mo na-appreciate yan, ano po, hindi ka nakakaipon sa love bank ng puso niya. Pagka mo na-appreciate mo yung partner mo, ang tawag po dyan, love bank. Naiipon yan sa puso niya. Nag-iipon ka ng magandang feelings sa asawa mo. Diba? Huwag yung iniipon nyo yung puro sama ng loob, tapos na-overlook nyo yung kabutihan ng partner nyo. Appreciate your spouse. Wow, ganda-ganda talaga ng misis ko. Ganun po. Amen? Sister Carol, lagi ako sinasabihan, pogi talaga ng mister ko.
Minister Carol, ha? Sinabi ko ba yun? Alam mo yun, appreciate each other. Di ba? Maraming magandang bagay na ginagawa ang kapartner nyo. Huwag yung puro pangit ang tinitignan. Kasi naiipon yan sa puso. No? So gusto kong tawagin yung mga elder po natin dito sa harapan. Pwede po ba? Sige nga po, line up here. Wala pa naman natin mga elders po natin. Diba? Hello, check. O, yan. Sige po. Yan. Okay, stop na po dyan. Okay, tabi-tabi po kayo mga elders natin. Yan. Alam niyo po yung papagawa ko sa kanila. Simple lang. Okay. Bawat isa po sa inyo ay magsasabi po ng na-appreciate nyo sa misis mo. Okay? Okay. Get ready? Lahat naman po ng misis nyo nandito. Baka mamaya ay wala. Naku, sayang ang pagkakataon. Handa na po ba kayo marinig kung anong maganda sa misis po nila, na-appreciate nila? Okay, simulan po natin kay Pastor Rene. Pastor Rene, anong na-appreciate mo kay Sister Aida? Actually, yung misis ko sa lahat ng bagay na nasa kanya ay ina-appreciate. Lagi ko yung inasabihan, Pastor, na ang ganda talaga ng asawa. Yeah! Next! Okay, next. Sister, ang kilig naman ni Sister Aida. Ayun, nakikita ko namumula pa. Okay, Pastor Ray, ikaw, anong... Na-appreciate ko sa asawa ko sa yung tuwing gigising po siya ng maaga para kasi po yung mga bata, pag sila po ay papasok. Kasi madaling araw po siya sa labas. Nagising mga 4 a.m. para po yung prepare sa Wow, naman ang sweet naman. Sister Jocelyn, praise God. Okay, salamat. Na-appreciate ko yung pag-aasikaso po ninyo. Pastor Noli, anong na-appreciate mo kay Sister Helen? Ano po siya? Matyaga at saka po hindi siya mapaghanap. Yun, nagtsatsagaan kayo ha? Joke lang. Matagal na po yung matyaga niya. Active tayo na, Pastor. 39 years na. Ilang years? 39 years. Matagal-tagal lang ha? Okay. Next, thank you po. Napakatyaga at masigar. Next, ano pong na-appreciate nyo kay Sister Annalyn? Sister Annalyn, kung nandito ka man, makinig ka. Nasaan siya? Nasaan ka? Makinig ka, ito na. Ganyan lang to. Okay, sige po. Na-appreciate ko po yung pag-aalaga niya sa akin. Wow naman. Obvious naman, di ba? Obvious naman, di ba? Grabing pag-aalaga, Sister Annalyn. Congrats. Kasi Pastor Amante, ano na-appreciate ko kay Sister Miriam? Andyan ba Sister Miriam? Naku, nagtatago. Ayan. Pastor Amante. Marami ng mga ma-appreciate sa kanya. Naks naman. Sige nga po. Hindi pa, maalahanin, Naku, grabe. magluto, lagi pinaalala yung aming gamot. Oo, naku, importante yun. Naku, thank you so much po. No? Thank you. At si Pastor Edwin. Sige po. Na-appreciate ko po kay Sister Mirna. Sister Mirna, dito ka ba? Asan Sister Mirna? Ayun, okay. Sige po, nasa Sunday school daw. Pagmahal at saka ng matapang. Wow! Kaya alam mo kung may takot kayo, ha? Yung tapang po niya ay sa lahat ng bagay. Ayun! Pagkalat sa problema. Talagang may tapang sa buhay. Praise the Lord, alam ko na kung bakit. Ayan, thank you. Palakpakan po natin mga elders po natin. Praise God, you may be seated, come on. Learn to appreciate your wife. Mga husband, learn to appreciate your partner. Mga wife, ganun din po. Learn to appreciate your husband. Kasi alam niyo po, love bank po yan. Natatanim po yan sa puso nila. Huwag po kayo magtanim ng sama ng loob. Alam niyo kung bakit? Kasi po pag may nangyari sa atin, ang sasabihin ng misis natin, buti na lang. Wala naman siya itinanim sa akin kundi sama ng loob. Diba ayaw nating madinig yun? Gusto mo nating madinig yung pong miss na miss ko siya, ang dami niyang bagay na magandang ginawa para sa akin. Be vocal in your appreciation, mga kapatid. Kung minsan ka po kasi, no? Vocal tayo doon sa mga pagkakamali. Pero hindi tayo vocal sa magaganda. Masyado tayong tahimik sa mga bagay na maganda. Okay? So, pangatlo po, understand your partner's background. No? Under this number 2, which is balance. Ano po? Kailangan matutunan po nating malaman kung ano ang pinaghuhugutan ng asawa natin, kung bakit gano'n ang inuugali niya. Bakit siya masyadong mahigpit bilang ama?
Alamin natin yung background para intindihan po natin. Di ba? Tignan mo yung background para maunawaan mo siya. Bakit siya masyadong kuripot? Di ba? Ba't ba kuripot itong misis ko? Alamin mo. Hindi po Sister Carol yun Sample lang. Okay? Tanungin mo, bakit ba napakuripot ito? O bakit kaya masyado itong mahigpit? Di ba? Alamin natin yung background. Tignan mo kung ano ang pinanggagalingan para maunawaan mo siya. Di ba? And then last, under number 2, is empathize, not sympathize. Anong pagkakaiba? Yung empathize po ay yung pagpasok sa damdamin ng isang tao. Yung sympathize po naman ay ang pakikiisa, pakikiramay sa kanyang nararanasan. As husband o wife, we empathize. Pumapasok tayo sa damdamin. Hindi po tayo basta nakikisabay lang. Pangatlong bagay po. Paano po natin, sabi nga po ay mapapanatiling sweeter as the years goes by. Remember to keep the romance alive. Remember to keep the romance alive. Mag-date pa rin kayo kahit tingin ninyo matanda na kayo. Ulitin ko po, kahit may edad na kayo sa tingin nyo, mag-date pa rin kayo. Nagde-date pa ho ba kayo? Keep the romance alive. Mag-date ho kayo. Kahit po sa isang basong kape lang, o kahit po maglakad lang po kayo na magka-holding hands at maupo sa isang park, keep the romance alive. Bakit po? Napakahalaga po nito. No? Para po nang sa ganoon, mapanatili po. No? Yung tinatawag po nating pagmamahalan sa isa't isa. At ingatan po natin na baka po mamaya mapabayaan po natin yung romance sa mag-asawa, kaya po nagkakaroon ng pagtataksil. Sa Hebrews 13:4, ganito po ang paalala ng Biblia. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. You know why men fall into infidelity? Men fall into infidelity because of sexual dissatisfaction. No? Kaya sabi po ng Bible, no, ibigay nyo ang inyong sarili sa isa't isa, huwag magkait para hindi kayo mapasok ng tukso. Tignan niyo po yung 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5. Kung umattend po kayo ng Wednesday, topic po yan ni Brother Ace. Diba? Tignan niyo po ang sabi rito. Now for the matters you wrote about, it is good for a man not to have sexual relations with woman. But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband. The husband should fulfill his marital duty to his wife, likewise the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Do not deprive each other, except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourself to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of lack of self-control. Pag po ang lalaki may kakulangan sa sex, sa kanyang asawa, may possibility matukso. Kaya alam niyo po lagi ko sinasabi, kung ang lalaki ay mag-abroad o ang babae ay mag-abroad, dapat mag-usap silang mabuti. Bakit po? Sapat ba ang video call para mapanatili ang romance sa kanilang mag-asawa? Kasi kung hindi, baka mamaya isa ay mahulog sa tukso. Women fall into infidelity because of lacks of what we call intimacy. May mga babae naman na nakakaliwa, it's because lacks of intimacy. Tignan niyo po ito. Lalaki, lack of action. Sa babae, lack of feelings. So pag lack of action, there is a possibility na ang lalaki mahulog sa tukso. Pag naman ang lalaki, lack of feelings, para may paramdam sa babae, ang babae pwede mahulog din sa tukso. Kasi gusto ng mga babae na dadaman nila yung pagmamahal
mula sa lalaki. Hindi yung parang gamit lang sila. So, ang question po ay ganito. Kumusta po ang romance ng inyong pagsasama? Mag-date pa rin kayo kahit na feeling nyo may edad na kayo. At sana, wala magsasabi na, ay, Pastor, para na lang kami magkapatid. Meron po ba mag-asawa na para na magkapatid? Diba hindi naman pwede yun? Iba po magkapatid, iba mag-asawa. So how can you keep your marriage sweeter as the years goes by? Remember to keep your commitment. Remember to keep the balance. Remember to keep the romance alive. Ito yung pang-apat. Remember to grow together. God said, Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the air, over the livestock and all the wild animals, and all creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Sa buhay mag-asawa, meron kayong pinagkakasunduan pareho. Di ba? Ito yung mga pareho niyong hilig. But on the other side, meron kayong kanya-kanyang gusto. Tama po ba? Di ba? But it's important na hindi kayo mapanatiling kanya-kanya. Sa halip, mapalago nyo yung dati nyong kanya-kanya, pero kayo ay magkasama. Halimbawa po, sino mo rito yung mahilig na manood ng Korean novela sa mga babae? Oh, wala mo sa kasi po, kung mahilig po kayo. Di po ba pagka nanonood po kayo ng Korean novela, yung mga lalaki, mostly ayaw. Tama? Eh, yung babae yun ang gusto niya. Yun yung kanya-kanya. But sometimes, mga lalaki, minsan kailangan mo maupo, tabihan ng asawa mo, at samahan mo siyang manood. Later on, Korean novela, pan ka na rin. Alam niyo po yun? Huwag natin panatiliin na, bahala ka sa buhay mo, bahala ka sa buhay ko. Hindi. Sometimes we need to learn na sumama doon sa gusto niya at matutunan natin na magustuhan yung gusto niya. Di ba? Example, yung asawa mo mahilig sa adobo, pero ikaw, hindi. Pero dahil lagi kang nakakatikim ng adobo sa lamesa, later on, matututunan mo na rin magustuhan yung luto niya. Ganun po yung ibig sabihin. So, hindi man totally magustuhan nyo ang lahat ng bagay sa isa't isa na gusto ng individual. Ang mahalaga, matutunan po nating tanggapin na meron pa rin siyang kanya na pwede natin siyang samahan at meron tayong gusto na pwede naman siyang sumama sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Huwag yung babaguhin nyo yung asawa nyo kasi gusto mo. Do not recreate your wife or your husband. Kasi yan po ang pinakapangit sa relasyon. Ang tawag po dyan, in mesh relationship, one personality dominates. You become the kind of person that you are not. Kasi pinagbigyan mo yung asawa mo. Please, do not recreate your wife or your husband. Accept your spouse no matter who they are. So, apat na bagay po ulit. Ito yung panlima. Ulitin ko lang po yung apat. Remember your commitment. Remember to keep the balance. Remember to keep the romance alive. Remember to grow the togetherness. At ito yung panlima. Remember to forgive and forget. Colossians chapter 3 verse 13, bear each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Matututo tayong magpatawad kahit anong pagkakamali ng partner po natin. As we practice the work of forgiveness, we discover more and more that forgiveness and healing are one. Forgiveness and healing are one. Pag hindi ka nag-forgive, hindi ka gagaling. So matututo tayong magpatawad para gumaling ka. Unforgiving is like sitting on a rocking chair. You rock all day, but you don't get anywhere. Ang hindi ko pagpapatawad, napakatinding hirap niyan. Para ka nakasakay sa rocking chair, pero wala kang nararating. Di ba? Anong hindi mo kayang patawarin sa asawa mo? Remember, pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka magiging masaya. Sabi mo nga sa katabi mo,
Pag hindi ka marunong magpatawad, sabi mo sa katabi mo. Come on, everybody, let's do it. Let's do this. As a reminder, sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka magiging masaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Marriage is like a cell phone that in the long run gets lobat, nalolobat po. The good news is it can be recharged. Ilan sa inyo ang lobat ng marriage life? Baka dead bat na nga yung iba. Don't worry. Through Jesus Christ our Lord, you can recharge your marriage. Jesus can make it sweeter as the years goes by. Remember the 5 ways. Remember your commitment. Remember to keep the balance. Remember to keep the romance alive. Remember to grow the togetherness. And remember to forgive and forget. Amen? Amen po ba? Sa oras pong ito, nais ko pong anyayahan yung ating pong mga mag-asawa. Pwede po bang magharap po sila? Yung mga mag-asawa po. Pwede po ba sila magtabi ngayon? Come on, come on, come on, come on. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, narito po, Panginoon, ang mga mag-asawa na bahagi po ng iyong church dito po sa Church of Christ San Pedro. Dumadalangin po kami, O Diyos, sa inyo ng pasasalamat, Panginoon, sapagkat hindi po aksidente na sila po, Panginoon, ay pinagtagpo nyo. Meron po kayong magandang plano at purpose sa kanilang pag-aasawa. At ito po, Panginoon, ay magtayo ng pamilya. Pamilyang makadiyos. Pamilyang naglilingkod po sa inyo. Pamilya na may hangarin, Panginoon, na umabot sa iba. Panginoon, aming talangin, pag-alabing pa po ng gusto ang pagsasama at pag-iibigan ng mga mag-asawa na narito po at aming kasamang ipinapanalangin. Nawa po, Diyos, tulungan mo sila ng mga makadiyos na prinsipyo ng pag-aasawa ay kanila pong maipamuhay. Tulungan mo sila, Panginoon, sa mga challenges na hinaharap nila. At sila rin po ay nagpapasalamat o kami nagpapasalamat sa mga challenges na hinarap namin. Nagtagumpay po kami dahil kasama po namin kayo. Lord, naway lagi namin may sa isip at may sa puso, Panginoon, na malibang kayo po ang magtayo ng tahanan, ang pagtatayo ng tahanan ay walang kabuluhan. Tulungan mo po kami, Lord, na nawa po'y laging kayo ang maging sentro, Panginoon, ng aming tahanan. Maging sentro ng pagsasama ng bawat mag-asawa. Sa ganun po, Panginoon, anumang pagsubok ang dumating ay aming makakaya. Sa ganun po, Panginoon, anumang pagpapala na iyong ipagkakaloob, pareho po namin maibabahagi ang mga pagpapalang natatamasa. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga couples na ito. Bless them, bless their family. In the name of Jesus Christ, ito po ang aming prayers. Lahat tayo magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang mga couples po natin. They are falling as
your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Sing all the life. Fears and the doubts of it away. When I call on you, When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all. So when I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. So when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Oh, sing Jesus, and you you rest on my soul. Lord, you guide me, and you call me yours, and you comfort. So you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours, and you call me yours. So would you comfort? So you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, there is healing. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Let's say it in the name of Jesus.
Jesus' name, I see figure rising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, I'm drawn into your embrace. In Jesus' name, we know there is healing, Lord. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Sa Tagalog mga kapatid, ito. Sa ngalan mo, Jesus, may pag-ilong. Sa ngalan mo, Jesus, may pag-ilong. Sa ngalan mo, Jesus, may pag-ilong. Para po sa ating pagtatapos, minsan pa tayo po ay sama-sama manalangin at hingin ang buhay ng ating Panginoon. O dakilang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, sa buhay at sa kalakasan, Panginoon. Taglay namin, Panginoon, sa bawat araw. Na minsan pa, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kami na iyong mga anak, Lord, ay muli nagkaroon ng pagkakataon upang magsama-sama, Panginoon, mag-ali ng pagsamba sa iyo. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, aming mga awitin, O Lord, na aming inawit bilang aming handog ng pagpuli sa iyo, Panginoon, O Lord. Nanawa, O Lord, nabigyan ka ng Panginoon na lubog, kaluguran, kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Salamat din, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong iningatan at protektahan, Panginoon, sa mga panganib, sa lahat ng aming mga desisyon, Panginoon, kami, Panginoon, ay iyong pinangunahan. Bagamat kami, Panginoon, ay nagkukulang sa iyo, Panginoon. Kaya kung Panginoon ay hindi niyo pinagpula kami sa aming mga pangangailangan sa amin. Salamat, Panginoon, napakabuting ko. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, humihingi ng iyong patnubay at paggabay, O Lord, sa bawat araw, Panginoon. Pagki sa aming isipan, Panginoon, kayo po, Panginoon, maging siya ng mga, O Lord. Upang sa ganyan, O Lord, lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, lahat ng aming iisipin at sasabihin sa aming kapwa, Panginoon, inaayon sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat ulit, Panginoon, sa iyong mensahe na aming narinig, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, na kung paano niyo ang bawat isa, Panginoon, ay binigyan ng katiyakan, Panginoon, ng kaligtasan, O Lord. Ang lugar na aming patutunguhan, Panginoon, diyan sa iyong pari ng Panginoon. Salamat, Panginoon, kahit isang maging hamon ito, Panginoon, sa bawat isa, O Lord, sa congregation, O Lord, na gawin namin ang aming tungkulin, Panginoon, na ipahayag ang mabuting balita, Panginoon. Gaya, Panginoon, nangyari ngayon, Panginoon, na mayroong 4 na kaluluwa, Panginoon, na aming naabot, Panginoon, dahil sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, lalong higit, Panginoon, sa mga tao na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang may pangaral ng mabuting balita, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa mga pagkakataon kami nag-aalinlangan, namihina, bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na gawin namin, Panginoon, ang aming tungkulin, upang sa ganun, Panginoon, maraming tao, Panginoon, maligtas at makarinig ng iyong salita, Panginoon. Pagkatunay nga po, Panginoon, kung ang isang tao ay mapahamak po, Lord, ito po ay pananagutan namin sa iyo, Panginoon. Lalo tingin, Panginoon, sa aming mga pamilya, kaibigan o katrabaho, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan sa aming buhay, Panginoon. At gawin niyo po ngayon ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang magbunga ito ng mabubuting gawa, upang sa ganun, O Lord, ang bawat isa ay maging magandang patotoo sa lahat ng lugar na aming pupunta, Panginoon. Sa aming pag-iisay, Panginoon, sa bahay sa bahay ito, Panginoon. Inihiling namin sa iyo ang pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng aming daraanan, lahat ng aming mga sasakyan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay ingatan, itilayo sa alawang buhay na pangalan, Panginoon. At sa panibagong linggo, Panginoon, na aming kakaharapin, kami po ay patuloy na humihiling sa iyo ng patnubay at paggabay, O Lord. Lahat higit ang iyong pag-iingat, Panginoon. At sa aming paglabas sa bahay sa bahay ito, O Lord, nawa
Taglayin na bawat isa, Panginoon, ang kapayapaan na nagbumula sa iyo, Panginoon, at sa mayamang pagpapala, marating namin lahat. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating kamay at tanggapin ang pagpapala. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen.